Ano, Nicolo? Nagawa mo na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Ha? Ano nga ulit yun, Maribeth? What? Don't tell me nakalimutan mo. Nicolo naman, assignment ko yung kay Sir Titus. Di ba sabi ko sa'yo kailangan ko ng tulong mo? Kung hindi naman kasi ako busy, magagawa ko yun eh. Ngayon pa naman ang deadline. Sana sinabi mong hindi mo magagawa para nagawa ko. Umasa pa naman ako. Pasensya na, Maribeth. Nawala kasi sa isip ko eh. Tinapos ko pa kasi yung iba mong assignments. Hindi ko alam na pati kay Sir Titus may homework din. Paanong hindi mo alam? Ang linaw-linaw ng usapan natin noong isang araw. Paano na ako ngayon? For sure, papagalitan ako ni Sir Titus. Ano na lang, gagawin ko ngayon. May oras pa naman, di ba? Wala na. First subject namin siya ngayon. Sandali, alam ko na. For sure may gawa ka, di ba? Ibigay mo na lang yun sa akin. Ha? Pero, Maribeth... Please, Nicolo. Alam mo naman delikadong grades ko, di ba? Kaya nga ako nagpapatulong sa'yo eh. Tsaka hindi mo ba kaya magsakripisyo para sa girlfriend mo? Bakit yung iba kaya nilang gawin yun para sa mahal nila? Mahal mo ba talaga ako, Nicolo, ha? Mabuti pa si Chad. Siguro sa kanya na lang ako lalapit. Baka sakaling tulungan niya ako. Sandali, Maribeth. Huwag ka nang pumunta kay Chad. Eto na, ibibigay ko na lang sa'yo ang assignment ko. Ako ang boyfriend mo eh, kaya sa akin ka lang tumanggap ng tulong. Tutulungan kita. Talaga? Sure ka? Baka napipilitan ka lang, Nicolo. Hindi, dahil hindi ko naman kayang makita kang may kasamang iba. Tama lang na sa akin ka lumapit at dapat lang natulungan kita. Ako ang boyfriend mo. Dapat maaasahan mo ako sa lahat ng pagkakataon. Pasensya ka na, Maribeth, kung nakalimutan ko. Sana mapatawad mo ko. Ano ka ba, Nicolo? Wala yun. Ang mahalaga naman, may assignment na ako ngayon eh. Salamat ah. Hindi talaga ako nagsisisi na sinagot kita. Napakaswerte ko na ikaw ang boyfriend ko, Nicolo. Sana kaya mo rin pagsigawan sa buong mundo ang mga salitang yan. Eto naman si Nicolo, nagtatampo pa. Ano ka ba? Para rin sa yung secret relationship natin. Gusto mo bang marami magalit sa'yo? Paniguradong susugurin ka ng mga lalaki nagkakagusto sa akin kapag nalaman nila na ikaw ang boyfriend ko. Kaya pansamantala, ilihim muna natin, okay? Naiintindihan mo naman, di ba? Ang mahalaga, masaya naman tayo. Alam ko na, magde-date tayo sa weekend. Gusto mo? Pero, hindi ako pwede sa weekend, Maribeth eh. Nagpa-part-time job ako. Oo nga pala, sayang naman. Di bale, may iba pa naman pagkakataon. Sige, babalik na ako sa classroom ko. See you. Hinalikan ni Maribeth ang pisngi ni Nicolo bago magpaalam. Suot ang malaking ngiti ay pumunta siya sa kabilang classroom. Magkaiba kasi sila ng section ni Nicolo. Nagkikita lang sila sa umaga at kapag uuwi na. Wala namang kaso yun kay Nicolo dahil ang mahalagay girlfriend niya ang pinakapopular na babae sa buong campus. Oh, mukhang ganda ng gising mo, Maribeth ah. Ganda ng ngiti mo eh. Ikaw pala, Chad. Paano ba namang hindi? Kumpleto na ang lahat ng assignments ko. Talaga? Bakit? Tinulungan ka na naman ba ng gunggong na yun? Oo, si Nicolo nga ang gumawa ng mga assignment ko. As usual, yun naman talaga ang purpose niya sa buhay ko eh. Pero wag mo naman siyang tawaging gunggong. Matalino kaya siya. Matalino? Bakit hindi pa siya nakakahalata na ginagamit mo lang siya? Bobo rin eh. Huwag ka nga maingay, Chad. Baka may makarinig sa'yo. At isa pa, kasalanan mo to kung bakit hindi ko nagagawa ang mga assignment ko. Pinapagod mo ako tuwing gabi. Bakit? Hindi ka ba napapasaya? Kaya nga hindi mo ako maiwan kasi mas kailangan mo ako kaysa sa gunggong na yun eh. May mga nabibigay akong hindi niya kaya ibigay. At alam kong iiwan mo rin siya sa lalo madaling panahon kapag hindi mo na siya kailangan. Lumapit si Chad para halikan si Maribeth. Tinanggap naman yun ng dalaga at kung wala pang dumating na mga kaklase nila, hindi sila titigil. Ilang minuto ang lumipas, dumating na rin si Sir Titus. Good morning, class. Lahat ba'y nakagawa na ng assignment? Paki-collect ng class monitor. Maribeth, ikaw may gawa ka na rin ba? Opo, Sir Titus. Gumawa po ako ng assignment kagabi. Heto po. Mabuti naman. Napapansin ko ang improvement mo nito mga nakaraang araw. Thank you po, sir. Nilingon ni Maribeth si Chad na kumindat sa kanya at bumulong sa hangin. May reward ka sa akin mamaya, Maribeth. Ano ka ba? Baka marinig ka ng mga kaklase natin. Mag-focus na tayo kay Sir Titus.
Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo, Maribeth. Hindi porket popular ka sa school na ito hindi ka nasusunod sa mga patakaran. Kailangan mo rin gumawa ng assignments dahil hindi sapat ang ganda lang. Dapat nag-aaral din. Sir Titus, ginagawa ko naman po ang best ko. Wala pong kinalaman ang ganda ko rito. Sir Titus, mawalang galang na. Pero nag-aaral naman si Maribeth. Tsaka malaking bagay na maganda siya. Lahat kaya niya makuha dahil sa maganda niyang mukha. Panigurado makakakuha din siya ng magandang trabaho kapag nakapagtapos na siya ng kolehiyo. At ipinagtatanggol mo pa siya, Chad, ha? Isa ka pa. Ano yung lipstick sa labi mo? Mukhang may ginawa kay ni Maribeth, ha? Alam ninyong higit na ipinagbabawal sa campus ang public display of affection. Ano na lang ang gagawin ninyo kapag nakita kayo ng mga bata? Baka gayahin pa kayo. Ikaw, Chad, hindi porket ikaw kuno ang heartthrob ng campus na to lalandi mo na ang lahat ng babae rito. Isa ka sa mga sakit sa ulo. Imbis na mag-aral kung ano-ano ang inuuna. Ipinapahamak mo pa si Maribeth na isa ring maraming bagsak. Sir Titus, huwag nga kayo masyadong bitter. Napag-aalat ang inggit lang kayo Hindi mo ba alam na nabubuo ko ang araw ng mga girls, makita lang nila ako? At isa pa, may silbi ko sa school na to dahil isa akong varsity player sa basketball. Hindi naman sa pagmamayabang pero guaranteed na ang future ko dahil magiging pambansang manlalaro ako ng Pilipinas. Well, lahat naman ng mga pangarap nyo ay mangyayari kapag nakapasa kayo sa klase ko. Ang tanong, sa ugaling pinapakita nyo sa akin, karapat dapat ba kayong ipasa? Pero Sir Titus, nagko-complain na ako sa assignments, hindi ba? Hindi pa ba sure na makakapasa ako kapag kumpleto ko? Napaka-unfair naman. Oo nga naman sir, tama si Maribeth. Hindi pwedeng maging batayan ng passing grade ang personal opinion at emotion ninyo. Sir, kung hindi pa pag-aaral na mabuti ang ginagawa namin, ano pa pala ang gusto nyo? Mukhang pinag-iinitan nyo lang kami ni Maribeth Don't tell me, nagsiselos lang kayo sa amin. Napanganga ang mga estudyante. Samantalang si Sir Titus ay humalakhak na parang isang baliw. Naglakad siya papalapit kay Chad saka tinapik ang balikat. Matapang kang bata ka, ha? Tignan natin kung hanggang saan ka. Kapag may nangyari sa akin masama, ikaw ang sisisihin, Sir Titus. Chill. Hindi ako nagbabanta. Kahit na harap-harapan niyo kung ginagago. Wala na talagang respeto ang mga kabataan ngayon. Saan kaya kayo pupulutin? At ikaw, Maribeth, sinusubukan mo rin ako. Baka nakakalimutan mo kung anong pwedeng mangyari sa'yo. At sa inyong lahat, sa susunod na sagot-sagutin niyo ko, pasensyahan na lang tayo. Pero pwede na kayong mag-drop out. Kapag narito kayo sa klase ko, ako lang ang susundin niyo. Ako ang hari sa lugar na ito. At wala kayong ibang pwedeng gawin kung hindi maging alipin ko. Naintindihan niyo? Napalunok na lamang si Maribeth saka sinulyapan si Chad. Parehong napapailing at pinipigilang tumawa. Mukhang na-bad trip natin siya, Maribeth. Oo nga kaya dumarami ang may ayaw sa kanya. Wala na kasi siya sa katwiran Pinipilit niya pa. Anong klaseng teacher siya? Hoy, kayong dalawa! Hindi pa rin ba kayo titigil? Maghiwalay nga kayo! Rinig na rinig ang mga bulungan nyo hanggang dito! Wala nang nagawa si Maribeth kung hindi ang sumunod kay Sir Titus. Kahit na hinaharot pa siya ni Chad at pinipilit na galitin pa raw si Sir Titus hanggang sa umusok ang ilong nito. Ngunit dahil ayaw naman ni Maribeth na malagay muli sa alanganin ng grades niya, nanahimik na lamang siya sa kabilang upuan habang palihim na sumusulyap kay Chad. Nang matapos ang maghapong klase, agad na isinukbit ni Chad ang kamay sa bewang ng dalaga. Ano, tara na? Sa bahay nyo? Sa amin ulit? Kailan ba ako makakapunta sa bahay nyo? Alam mo naman na palagi may tao sa bahay Hindi katulad sa inyo na mag-isa ka lang dahil palaging wala ang mga magulang mo. Well, mukhang nakalimutan na rin naman ako kasi hindi na talaga sila nagpaparamdam. Nalulung na yata sila sa kasino. Mabuti na lang may access ako sa bank accounts nila kaya kahit papano may pera ako. Kaya sa inyo na lang tayo para safe. Walang makakarinig. Halika na. Natigilan naman pareho sina Maribeth at Chad nang may lumapit sa kanilang lalaki. Maribeth? Nicolo, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Gusto sana kitang yayain kumain
Tsaka sabi mo 'di ba magkita tayo ngayong uwian? Akala ko sabay tayong uuwi. Pero parang may iba ka ng kasabay. Nakahawak pa siya sa bewang mo. Hindi mannerism niya lang siguro. Di ba, Chad? Oo. Gentleman kasi ko eh. Kaya natural na sa aking humawak sa bewang ng babae. Ganun ba? Ngayon lang ako nakarinig na ang paghawak sa bewang ng babae pagiging gentleman. Akala ko kasi pagiging malandi. Baggago pala to Maribeth eh. Ito na ba pinagmamalaki mong boyfriend? So alam mong boyfriend ako ni Maribeth. Mabuti naman. At least hindi pala totally secret relationship ang sa amin. Nicolo, please. Hindi ba nag-usap na tayo rito? Na kapag sa campus hanggat maaari, casual lang tayo. Kung pwede nga, wag tayo mag-usap o magkita. Naipaliwanag ko naman yun sa'yo lahat, di ba? Tsaka, hindi kita masasabayan ngayon sa pag-uwi. Kasi may assignment na naman kami kay Sir Titus. Assignment? Oo, by partners kasi, kaya magkasama kami ni Chad. Sige na, Nicolo, kailangan na namin umuwi. Ite-text na lang kita, okay? Bye. Wait, tsaka pala may binigay na assignment sa English essay eh. Alam mo naman, mahina ako doon, di ba? Pwede bang magpatulong uli ako sa'yo, Nicolo? Deadline na kasi bukas eh. Iba pa yan sa assignment na gagawin nyo ni Chad? Oo eh, komplikado kasi yung assignment by pairings, kaya need ko mag-focus doon. Please, sige na, babawi ako sa'yo. Ite-text ko sa'yo yung details mamaya ha, okay? Bye, I love you. Napalunok naman si Nicolo at napahawak sa dibdib. Pinagmasdan niya na lamang ang likod ng girlfriend habang naglalakad palayo sa kanya, kasama ang ibang lalaki. Bakit hindi ko magawang humindi sa kanya? Kahit pakiramdam ko, niloloko niya ako. Patuloy kong hinahayaang magintang ang sarili ko dahil labis ko siyang mahal. Maribeth, bakit mo ko ginaganito? Nakayukong naglakad pa uwi si Nicolo sa kanilang bahay. Sinalubong siya ng kapatid niyang si Nicole, ngunit hindi niya ito napansin at dumiretso na lamang sa kwarto. Humiga siya sa kama at tumitig sa kisame habang mayat mayay sinisilip ang cellphone. Kailan kaya siya magte-text? Paano ko magagawa ang essay niya kung hindi niya sasabihin sa akin kung tungkol saan? Ano na kayang ginagawa niya? Nila ni Chad. Samantala sina Maribeth naman at Chad parehong nakahubad sa kama at nagtatawanan. Hinahaplos ang isa't isa. May nag-text na naman yata sa'yo, Maribeth. Nag-vibrate yung phone mo eh. Si Nicolo lang yon, mas importante ka doon. Nasarapan ka lang masyado sa akin eh. Sagutin mo na kaya. Sige ka, baka hinihintay yung details sa essay mo. Di ba sabi mo deadline bukas? Wala naman tayong essay eh. Inimbento ko lang yon. Kaya pala nagtataka ako kung tungkol saan yung essay na sinasabi mo sa English eh. Wala akong matandaan nagpa-assignment si ma'am ng essay. Tamad yung magbasa ng pagkahaba-haba eh. True, kanina pa nga ako nag-iisip ng ipapasulat kay Nicolo eh. Hindi ako makaisip sa ginagawa mo sa akin. Tulungan mo naman ako. Sabihin mo na lang na na-adjust yung deadline. Replyan mo at baka hinihintay ka. Ano naman kung hintayin niya ako? Dapat naman talaga nagpapahintay ang mga babae para malaman ng mga lalaki kung gaano kami kaimportante. Well, bilib naman ako sa pasensya ng gunggong na yun, oh. Dahil kung ako siya, baka inupakan ko na yung lalaki kapag nakita kita may kasamang iba. Hindi naman ganun si Nicolo. Wala siyang tapang na gawin ng mga bagay na ganyan. Minsan nga, pakiramdam ko para lang akong nag-aalaga ng bata. Nagtitrain kung ano dapat niyang gawin kasi hindi niya alam. Kaya maiintindihan mo rin ako kung bakit ginagamit ko lang siya. Sa bagay, masyadong mainit ang mata sa ni Sir Titus. Wala kang choice kung hindi maghanap ng matalino at masipag mag-aral para mairaos ang lahat. Matalino ka rin sa isang banda. Ako pa ba? Sa ganda kong to, kailangan ko ng diskarte sa buhay. Ito lang ang kaya kong gamitin para umunlad. At sigurado akong makukuha ko mga gusto ko dahil maganda ako. Parang ikaw, Chad. Gwapo ka kasi. Napangiti naman si Chad saka muling hinalikan si Maribeth. Sa isang banda naman, si Nicolo ay naghihintay pa rin ng text ni Maribeth. Naririnig niya na mga pagkatok sa pinto ng kanyang kapatid. Kuya, hindi ka pa ba kakain? Hinahanap ka na ni Mami at Daddy sa baba. Mamaya na ako, Nicole. May ginagawa pa akong assignment eh. Mamaya na yan. Sabay-sabay na tayong kumain.
Hindi nga pwede, deadline na to bukas. Kailangan ko nang matapos. Oh, sige, dadala na lang kita ng pagkain. Ano bang gusto mo? Bibigyan din kita ng prutas. Ayos lang ako, Nicole. Huwag mo na ako intindihin. Kumain na kayo, sige na. Mauna na kayo. Napabuntong hininga na lamang si Nicolo nang sa wakas, nilubayan na siya ng kanyang kapatid. Nakahiga pa rin siya sa kama at naghihintay. Sinilip niya ang oras at 8:00 na ng gabi. Oh, akala ko ba kuya gumagawa ka ng assignment? Bakit nakahilata ka lang dyan sa kama mo? Nicole, di ba sinabi ko na sa'yo huwag na huwag kang papasok sa kwarto ko nang walang pahintulot? Ano namang paki ko? Pinadadalang ka ni mami ng dinner kasi akala talaga namin nag-aaral ka. Pero parang nagmumukmuk ka lang dito. Sabihin mo nga ang totoo kuya. May kinalaman na naman ba to sa Maribeth na yun? Seryoso ka ba talaga sa girlfriend mong yun, Kuya Nicolo? Huwag ka na masyado matanong. Sige na, ilagay mo na lang sa table ko yung mga pagkain tapos umalis ka na. Wow, kung makapag-utos. Nagtatanong ako ng maayos kasi concern ako. May mga issue kasi sa lower years na ang boyfriend ni Maribeth, si Chad. Lagi kaya magkasama yung dalawa. May mga nakakahuling ang naghahalikan daw ang mga yun sa likod ng building eh. Shut up, Nicole! Baka chismis lang yan. Ako ang boyfriend ni Maribeth. Magkaklase lang sila ni Chad. Tsaka kaya sila palaging magkasama dahil may project silang dalawa. Nahinto naman ang pangangatwiran ni Nicolo nang mag-vibrate ang phone niya. Agad na gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi nang makita kung sino ang nag-text. Sino yan? Grabe ang pag-aliwalas ng mukha mo ah. Ah, si Maribeth pala. Anong sabi? Di daw nakapag-text agad kasi walang load? Pa-loadown mo daw siya? Wow, ano siya may patago? Teka kuya, anong ginagawa mo? Niloloadan mo ba palagi ang taong yon? Halata namang nagsisinungaling siya eh. Shut up, Nicole ha. Umalis ka na. Mag-uusap na kami ng girlfriend ko. Gagawin ko pa ang essay niya. Ayoko nang abala. Ano? Gagawin mo yung essay niya? Aba, hindi ba parang pang-aabuso na yan sa'yo? Nangingi na nga ng load, ikaw pa gagawa ng assignment niya? Sabi ko na nga ba, puro ganda lang ang babaeng yun eh. At ginagamit niya lang ang ganda niya para makakuha ng pabor mula sa iba. Ang kapal. At ang kuya kong inosente na bibiktima niya. Huwag ka na makialam. Wala ka namang alam sa bagay na to eh. Dahil wala kang boyfriend. Saka mo lang maiintindihan kung bakit ko to ginagawa kapag malaki ka na. No, Kuya Nicolo. Never ko maiintindihan kung bakit napaka-selfless mo. Dapat inuuna mo rin ang sarili mo. Tingnan mo kaya itsura mo. Gabi-gabi ka na lang puyat. Tapos malalaman ko hindi naman pala assignment mo ang ginagawa mo. Assignment pala ng iba. Baka siya rin ang dahilan kung bakit nagpa-part-time job ka ha. Naku, isusumbong talaga kita kay mami. Nicole naman. Pwede ba secret lang natin to? Promise, ililibre kita ng gusto mo. Okay, fine. Basta sa oras na umiyak ka dahil sa babae niya, naku, matitikman niya talaga ang bagsik ko. Diyan ka na nga. Tsaka, akala mo lang wala akong love life. Be! Anong sabi mo? Hindi na nasagot ang tanong ni Nicolo nang pagsara na siya ng pinto ng kapatid niyang si Nicole. Napailing na lang siya at sabay na tiningnan ang cellphone nang muli itong mag-vibrate. Nag-send na ng details si Maribeth tungkol sa essay kasama ng mga salitang magkita na lamang sila bukas ng umaga. Napangiti naman si Nicolo at mabilis na nag-reply saka sinimulan na ang essay habang kumakain. Kinabukasan sa eskwela. Oh, anong problema? Bakit parang ang tamlay-tamlay mo ngayon, Maribeth? May sakit ka ba? Hindi, wala. Ayos lang ako. Good morning nga pala, Nicolo. Pasensya ka na kung ngayon lang ako. Akala ko nga hindi ako makakapasok ngayon eh. Sigurado ka bang ayos ka lang talaga? Gusto mo daling kita sa klinik? Okay lang, Nicolo. Tungkol pala sa essay, nagawa mo na ba? Ngayon kasi ang submission eh. Kaya hindi ako pwedeng uma-absent. Oo, nandito. Natapos ko siya kanina madaling araw. Maraming salamat, Nicolo. The best ka talaga. Mahaba ba yung ginawa mo?
Teka, Nicolo, bakit walang laman? Akala ko ba tinapos mo? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Nicolo, saka makahulugang tinitigan si Maribeth. Pati na rin ang mga bakas na pilit tinatago ni Maribeth sa kanyang leeg. Kasama mo ba si Chad kagabi? Ha? Ano bang klaseng tanong yan, Nicolo? Sagutin mo na lang yung tanong ko, Maribeth. Magkasama ba kayo? Siyempre, magkasama kami. Gumagawa nga kami ng assignment, di ba? Assignment? O baka ibang assignment ang ginagawa nyo? Niluloko mo ba ako, Maribeth? Magsabi ka ng totoo. Ginagawa mo lang ba talaga akong tanga? Ginagamit? Nicolo, wag na yon. Masama ang pakiramdam ko eh. Huwag kang makisabay. Akala ko ba okay ka lang? O baka dahil nasobrahan kayo kagabi? Nicolo, pwede ba? Kung hindi mo nagawa ang essay ko, sabihin mo na lang ang totoo. Kesa inaaway mo pa ako at pinagbibintangan ng walang basihan. Hindi pa ba sapat na basihan yung mga markang nasa leg mo? May mga pasaka pa sa braso. Mukhang nakarami kayo ah. Ano? Ha? Pambihira. Nicolo, walang patutunguhan tong pag-uusap natin. Kung wala ka sa akin mabibigay na essay, mabuti pa umalis na lang ako. Masyado nang napapahaba to eh. Makakahalata na ang mga tao. Na ano? Na magkarelasyon tayo? Bakit ba ayaw mo ipaalam sa iba? Dahil masasaktan si Chad? Para ba talaga sa proteksyon ko o dahil ikinahihiya mo lang ako? O baka dahil ang totoo mong boyfriend ay si Chad? Hindi nakapagsalita si Maribeth. Napatunga nga siya sa kanyang kinatatayuan habang nakikita ang galit na mukha ni Nicolo. Bagamat galit ang binata, bakas pa rin dito na pinipilit na maging kalmado. Utang na loob, magsalita ka naman, Maribeth. Ano ba talagang totoo? Sandali, nahihilo ko, Nicolo. Huwag ka muna magsalita. Huwag ka nang gumawa ng dahilan, Maribeth. Tanggap ko naman eh. Sabihin mo na lang. Ano ba talaga tayo? Ginagamit mo lang ba talaga ako? Hindi mo ba talaga ako mahal? Nicolo? Hindi na natapos ni Maribeth ang sasabihin nang bigla siyang maduwal. Agad namang nag-alala si Nicolo at nilapitan si Maribeth para tulungan. Anong nangyayari sa'yo, Maribeth? Dali mo ako sa klinik, Nicolo. Sige, sandali kumapit ka. Bubuhatin kita. Pinagtitinginan ng mga tao sina Nicolo at Maribeth habang tinatahak nila ang landas patungo sa klinik. Agad naman silang sinalubong ng nurse para tingnan ang kalagayan ni Maribeth. Si Nicolo naman, kagat-kagat ang kanyang kuko habang nagpapalakad-lakad sa labas ng kwarto. Hanggang sa mapagpasyahan niya ng pumasok. Hindi niya naman inaasahan ang maririnig niya. Anong sabi mo, Dok? Buntis ako? Hindi yan maaari. Napaka-imposible. Paanong buntis ako? Hindi to pwede. Masisira ang image ko sa school na to. Anong dapat kong gawin? Dapat mawala to. So, totoo nga? Totoo ngang niloloko mo lang ako, Maribeth? So, si Chad ang ama? Buntis ka sa kanya? Kasi imposibleng sa akin eh. Nihalik sa labi, hindi pa natin nagagawa. Pwede ba huwag ka makisabay ngayon, Nicolo? Tulungan mo na lang ako. Kailangan may palaglag ko tong bata. Anong sabi mo? Di ako makapaniwala. Bakit? Ayaw mo ba magkaroon ng anak kay Chad? Siyempre, palagi niyo kasing ginagawa eh, no? Ano, tatakbuhan niyong responsibilidad? Papatay kayo ng inosenteng bata? Wala kang pakialam, katawan ko to. Malaya akong gawin ang gusto ko. At isa pa, bata pa ako para maging isang ina. Tulungan mo na lang ako katulad ng palagi mong ginagawa. At huwag ka na maraming tanong. Hindi Maribeth. Tama na. Dapat pangatawanan niyo yan kung sino man ang ama ng dinadala mo. At ako, siguro, ito na ang tamang rason para tapusin natin ang lahat, Maribeth. Maghiwalay na tayo. Anong sabi mo, Nicolo? Talagang makikipaghiwalay ka sa akin habang nasa ganito akong sitwasyon? Anong karapatan mo makipag-break sa akin? Remember, niligawan mo ako. Ikaw ang pumasok sa buhay ko. Kaya wala kang karapatang lumabas. Tulungan mo na ako. Tama na, Maribeth. Sorry kung kailangan ko tong gawin. Pero hindi ko kaya ang gusto mo. Hindi ko kayang pumatay ng inosenteng bata. Mahal kita. Pero tama na. Tapusin na natin to. Si Chad,
Tatawagin ko na lang siya para puntahan ka. Ikaw na magsabi sa kanya ng nangyari. Alis na ako. Dumiretso si Nicolo sa bahay at hindi na umattend pa ng klase. Nakatulala lang siya sa kwarto magdamag habang nag-iisip. Umiiyak dahil hindi niya mapigilang mag-alala para kay Maribeth. Naantala naman siya nang may kumatok. Kuya Nicolo, nandyan ka ba? Hindi kita nakita sa school kanina. Umuwi ka raw ng maaga, sabi ni Mami. Bakit? Tungkol ba to sa nangyari kanina sa school? Alam mo ba, nakita namin na nag-away sina Chad at Maribeth. Buntis daw si Maribeth. I doubt na ikaw ang ama nun. Pero alam mo, tinatanggi din ni Chad yung bata. Sobrang gulo sa campus kanina kung alam mo lang. Pero mabuti na nga sigurong umuwi ka para hindi mo nakita. Pinahiya ni Chad si Maribeth. Sirang-sira na ang image niya. Biglang bumukas ang pinto at nagulat si Nicole sa itsura ng kanyang kapatid. Gusto man niyang matawa at asarin, ngunit mukhang hindi yun ang tamang oras para biruin ito. Huwag ka nang malungkot, Kuya Nicolo. Marami pa namang mas mabuting babae dyan para sa'yo. Yung hindi ka gagamitin. Makakahanap ka ng tunay na magmamahal sa'yo, sure ako. Mabait ka eh. Si Maribeth, ayun, nakakarma siya sa mga ginawa niyang panggagamit sa'yo. Tumabi ka sa daraanan ko, Nicole. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Maribeth. Ha? Nababaliw ka na ba, kuya? Kailangan niya ako. Hindi na nagpapigil pa si Nicolo at umalis para puntahan sa bahay si Maribeth. At mula sa bintana ng kwarto nito, nakikita niya ang malalakas na sigaw ni Maribeth. Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi ko na kaya! Sobrang sakit ng tiyan ko! Tulong! Akbang papasukin na ni Nicolo ang bahay nang makita niya ang isang malaking nilalang sa may bintana. Pamilyar yun sa kanya at susugurin ng may tumawag sa pangalan niya. Nicolo? Ikaw ba yan? Puntahan mo ako, Nicolo. Tulungan mo ako, please. Hindi ko na kaya. Bukas ang pinto ng bahay. Please, puntahan mo ako rito. Sige, hintayin mo ako dyan. Nadatna ni Nicolo si Maribeth sa sahig. Puro dugo ang lapag at mukhang nanggagaling yun kay Maribeth. Agad niyang nilapitan ang dalaga. Anong nararamdaman mo? Saan masakit? Ang tiyan ko, Nicolo. Parang binubutas. Tingnan mo rin itong mga kuko ko. Napuputput sa hindi malamang dahilan. Pati ang dibdib ko kumikirot at ang buong katawan ko parang binabalyan ng mainit na tubig. Sobrang sakit. Hindi ko na kaya. Sandali, dadaling kita sa ospital. Halika, sumama ka sa akin. Hindi, Nicolo. Parang hindi normal tong nararamdaman ko. Sa albularyo. Dalin mo ako sa pinakamalapit na albularyo. Sige. Buhat-buhat ni Nicolo si Maribeth hanggang sa nakarating sila kina Aling Josie, isang albularyo sa bayan nila. Maraming sabi-sabi na isa raw itong baliw, kaya nilalayuan ng mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito, parang siya lamang ang makakatulong para gumaling si Maribeth. Aling Josie, tulungan niyo kami. May kakaibang nararamdaman si Maribeth. Dahil ba ito sa pagbubuntis niya? Hindi, iho. Mula pa lang kayo sa malayo na amoy ko ng sanhi sa kakaibang nangyayari sa babaeng ito. May nilinlang ang babaeng ito na isang malakas na demonyo. Ano pong sabi niyo, Aling Josie? Isang demonyo? Sandali, si Chad po ba ang tinutukoy niyo? Maribeth, niloko mo rin ba si Chad? Chad? Hindi. Hindi ito basta-basta nilalang. Malaki itong tao. Matipuno at may malaking kamunduhan para sa babaeng ito. Ano pong ibig niyo sabihin? Si Chad lang naman ang lalaki ni Maribeth, bukod sa akin. Siya ang ama ng nasa sinapupunan ni Maribeth. Hindi siya. May iba pang lalaki ang babaeng ito. At niloko niya rin yun. Kayong lahat ay niloloko niya.
Ginagamit niya kayo para sa pansariling kagustuhan. Pero nagkamali siya dahil hindi basta-basta ang taong nakaharap niya at pinili niyang lukohin. Marunong itong bumawi at ang nilalang na nasa sinapupunan ng babaeng ito, mabilis na lalaki at hihinog dahil sa isang sumpa. Sumpa ng pagtataksil. Maribeth, sino yung tinutukoy ni Aling Josie? May iba ka pa ba bukod sa amin ni Chad? Paano mo ito nagagawa sa amin? Hindi, wala akong iba. Nagsisinungaling siya. Hindi ako marunong magsinungaling, iha. At nakikita ko mula sa iyong itim na puwersang nagtatago sa loob. Lagi siyang nakasunod sa iyo. Pinagmamasdan ka at gustong masolo. Kailangan mo magsabi ng totoo para matapos na itong lahat. Kung ayaw mong maghirap, umamin ka na, Maribeth. Maribeth, sige na. Wala ka na may tatago pa sa akin. Niloko mo na ako eh. Ngayon tulungan mo na lang ang sarili mo. Kung ayaw mo magtuloy-tuloy to, sabihin mo na. Si Sir Titus, dahil ayokong bumagsak sa kanya. Isang beses lang naman nangyari. At sigurado akong hindi siya ang tinutukoy niyo. Siya ang nilalang na gumawa nito sa iyo, Maribeth. Siya ang ama ng dinadala mo. Ang isang beses na yun ay may kasamang malagim na ritual. Punong-puno ng galit at inggit. Gusto kanyang masira at maangkin. At kapag nagtagal pa ito, kamatayan na ang kahihinatnan mo. Anong sabi mo? Nagsisinungaling ka. Hindi yan totoo. Huwag mo akong lukuhin. Hindi kita niloloko. Ito ang kapalit ng lahat ng panggagamit mo sa kapwa. Ginamit ka rin ng masamang nilalang sa kanyang pansariling kagustuhan. Kung ganun, anong dapat namin gawin para malutas ito, Aling Josie? Kailangan niyang mamatay para matapos ang paghihirap ng babaeng ito. Kailangang patayin ang punot dulo nitong lahat. Ano? Papatayin si Sir Titus? At paano naman namin gagawin yun? Nicolo, ikaw kayang-kaya mong gawin yun. Patayin mo si Sir Titus para sa akin. Hindi ko magagawa yan, Maribeth. Sinabi ko na hindi ba? Hindi ko kayang pumatay para sa'yo. Hindi ako papatay. Mabuti akong tao. Hindi ako magpapagamit sa'yo. Hindi mo ba ako mahal? Bakit? Ako ba mahal mo? Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Napapikit na lamang si Nicolo sa inis. Gusto niyang magmura dahil sa kalunos-lunos nilang sitwasyon. At hindi niya naman maitatanggi na sa loob niya, kaya niyang gawin ang lahat para sa babaeng mahal niya. Ngunit hindi siya nababaliw para pumatay ng tao. Kung ganon, hahayaan mo na lamang bang mamatay ang babaeng ito? Hindi ko kaya. Mahal ko nga si Maribeth. Pero hindi ko kayang dumihan ang kamay ko. Hindi yun tama. Maling pumatay ng tao. Hindi tao ang tinutukoy ninyo. Kung hindi mo tatapusin ang buhay niya, marami pa siyang mabibiktima. Hindi lang si Maribeth ang iniisahan niya dahil sa labis niyang galit. Kailangan mo itong wakasan. Nasa iyo ang pagkakataon, Nicolo. Narito ang punyal na may kasamang taimtim na dasal. Isang saksak lamang sa puso ng nilalang na yon. Tuluyan na itong maglalaho. Nanginginig ang mga kamay ni Nicolo habang tinatanggap ang punyal. Tuluyan ang tumulo ang luha niya dahil sa takot. Hinawakan naman ni Maribeth ang kamay ni Nicolo. Pangako, kapag tinulungan mo ko, Nicolo, hindi na kita lolokohin. Hindi na kita gagamitin at magiging tapat na ako sa'yo. Tulungan mo lang ako ngayon sa huling pagkakataon. Nakikiusap ako sa'yo. Pikit matang umalis si Nicolo at saka pinuntahan ang bahay ni Sir Titus. Natigilan naman siya nang hindi kalayuan ay may matanaw na pamilyar na babae kasama nito. Nicole? Anong ibig sabihin nito? Bakit magkasama kayo ni Sir Titus? Kuya, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito?
May sinabmit lang akong assignment kay Sir Titus. Assignment? At kailan mo pa siya naging teacher, ha? Hindi. Nagpapatutor ako sa kanya. Hindi po ba, Sir Titus? Oo, Nicolo. Tinuturuan ko lang siya. Sira ulo ka pala eh. Balak mo bang gawing biktima din ng kapatid ko? Nicole, halika rito sa tabi ko. Umuwi ka na sa bahay kung hindi sasabihin ko to kay daddy na nakikipaglandian ka sa demonyong yan. Ano bang pinagsasasabi mo, kuya? Anong demonyo? Nahawa ka na rin ba sa Maribeth na yon? Kaya nagiging bastos ka na rin? Ako pa ang bastos? Bakit? Alam mo ba kung anong ginawa niya kay Maribeth? Siya ang tunay na ama ng batang dinadala ng girlfriend ko. Binuntis niya si Maribeth. Anong sabi mo? Hindi totoo yan. Sir Titus, di ba hindi totoo yun? Mag-ingat ka sa pinaparatang mo, Nicolo. Baka hindi mo ako nakikilala. Kilala na kita. Isa kang demonyo. Kaya ipakita mo na sa akin ang totoo mong anyo. Dahil hindi ako natatakot sa'yo. Hindi ako makakapayag na pati ang kapatid ko maging biktima mo. Inilabas ni Nicolo ang punyal at akmang sasaksakin si Sir Titus nang mabilis nitong makuha si Nicole. Nagbago ito ng anyo at kitang-kita ni Nicole ang lahat. Kuya Nicolo, tulungan mo ako! Kuya! Napakalampa mo talaga kahit kailan, Nicolo. Akin na yung punyal at ako nang papatay kay Sir Titus. Mabilis ang lahat ng pangyayari. Nabitiwan ni Sir Titus si Nicole nang saksakin ng bagong dating na si Chad ang puso niya. Dumanak ng dugo sa sahig, kasunod ay naging abo ito at nawala sa hangin. Si Nicole naman, umuubo-ubo pa at hindi makapaniwala sa lahat ng nasaksihan. Oh, kaya ka pinagpapalit ni Maribeth eh. Ni kutsilyo hindi mo alam paano gamitin. Anong ginagawa mo rito, Chad? Paano mo nalaman ang bala kong gawin kay Sir Titus? Nakonsensya ako sa ginawa ko kay Maribeth. Nagalit lang naman ako sa kanya dahil ako ang tinuturo niyang ama eh. Ni minsan hindi ko naman siya pinlanong buntisin. Sinasabi ko na nga ba't ang gagong niya nang may motibong gawa ng masama si Maribeth. Dapat lang na mamatay ang lalaki niya dahil isa siyang mapang-abuso sa mahina. Well, kami rin naman sa'yo. Inabuso rin namin ang kabaitan mo. Hindi na nakakapagtaka na hindi mo kayang pumatay. Alagaan mo na maigi si Maribeth. Umalis na si Chad at naiwan na lang si Nicolo at Nicole sa tapat ng bahay ni Sir Titus. Inihatid muna ni Nicolo ang kapatid bago bumalik kina Maribeth at Aling Josie. Nadatnan niya naman si Maribeth na nangihina sa kama na puro dugo at may tapa lang tiyan nito. Lumobo ang tiyan niya kanina at bumulwak ang napakaraming dugo. Kawawang bata. Napakaganda pa naman para maranasan itong lahat. Sana maging aral sa kanya ang lahat ng nangyari. Lumuluhang tumabi si Nicolo kay Maribeth saka hinawakan ng kamay nito. Lumipas ang araw at bumalik na sa dati ang katawan ni Maribeth, ngunit makikita sa muka ang maliliit na pagbabago. Hindi na rin siya nakakakuha ng maraming atensyon, hindi tulad noon. Talaga bang ayaw mo na sa akin, Nicolo? Sa bagay, hindi rin kita masisisi. Hindi na ako ganun kaganda eh. Alam mong hindi kita minahal dahil sa ganda lang. Mahal kita, Maribeth. At gusto kong patawarin ka kaya kailangan ko ng panahon para makapag-isip-isip. Hindi kita hiniwalayan dahil hindi na kita mahal. Kailangan ko lang tong gawin dahil mas maiging unahin ko naman ngayon ang sarili ko. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ginawa ko ang lahat ng gusto mo. Hindi madali sa akin ang mga nangyari. Sana maintindihan mo. Naiintindihan ko. Huwag ka mag-alala. At tanggap kong sa ganito na uwi ang relasyon natin. Kasalanan ko rin naman. Hayaan mo, magbabago na ako. Mag-aaral na rin ako mabuti at sisikapin kong makuha uli ang tiwala mo. Sana magawa mo ko mapatawad, Nicolo. Tumulo ang luha ni Maribeth na siyang pinunasa ni Nicolo. Nagpaalam na ang lalaki at tuluyan ang umalis. Katulad ng pangako ni Maribeth, nakita ni Nicolo ang malaking pagbabago ng dalaga. Ilang taon ang lumipas nang makapagtapos na sila ng pag-aaral at hindi nila inaakalang sa huli, magkakabalikan pa sila hanggang sa tuluyan ng naging mag-asawa. Wakas!